headlight, brake light, and so on. Yun lang naman, nakita naman nila yung appearance sa motor, wala namang question doon. Higpit lang sila sa mga ilaw. Dapat lahat ng ilaw mo, brake light man yan, harap likod o mga side mirror, yan, check nila yan. Yan lang naman, pasado ka naman ha, at saka emission sa pausok. Ayan, that's all lang naman, wala problema, okay naman tayo, goods. Kakarestro lang natin nakaraang buwan. Dito tayo sa open canal. School pala to. Ang ko lang nalaman na school pala to. Parang school kasi yung style. Siguro school ba yan? Confirm nyo nga ako mga pare ko eh, kung school ba yan dito sa district. Tuloy na to. Parang school kasi siya eh. Tsaka uwi din ako mamaya mga pare ko eh, or bukas, depende. Kasi ano eh, may pasok na ako kinabukasan. Ito po yung bumagsak noon mga pare ko eh. Kung narinig nyo sa, napanood nyo sa balita, ito po yun, district tulay ng Imos. Ayan. So maingay ngayon ang social media about sa flood control mga pare ko eh, no? Kung nakikinig ka ng balita, grabe nakakalula ang mga kurakutan nila doon, no? Grabe mga pare ko eh. So hindi tayo, inuulit ko, hindi tayo political vlogs dito na. Siyempre at hindi naman tayo taong mamamayan naman tayo, kaya may karapatan pa rin tayo mag ano, no? Kasi sila mga public figure naman sila, public servant naman sila, kaya hindi naman na sila pribadong tao, no? Kasi nga sila ay mga politika, di ba? So grabe pala talaga mga pare ko ang mga budget sa mga flood control na mga yan, mga project na yan. Pupunta sa contractor, mapupunta sa district engineer, hanggang sa mga politiko na nagbabudget niyan, no? Para ma-approve ang budget, para maano, grabe, hanggang sa mga maliliit na tao, hanggang sa mga engineer, foreman at saka mga labor, no? Kawawa tayo mga labor, no, mga pare ko na nasa field na gumagawa ng mga yan, mga project na yan. Mahirap ang buhay, 8 oras na naghahalo ng semento sa sobrang init, trikang araw, piga-piga yung ano, sila ang nandun. Tas lalo na pag probinsya, hindi patas ang rate, no? Tulad ng Bulacan, tulad ng ibang probinsya, karating probinsya sa Metro Manila, kaya Visayas, Mindanao, di ba? Hindi patas talaga mga pare ko yung nangyayari, no? Kaya kung sino yung nandun, sila pa yung mas malaking ang na sabihin ng kickback, no? Tungkots. Grabe. Grabe. Kakalula na mga billion-billion project mga pare ko. Ang masaklap dito is ghost project pa yung iba. Aray ko po, ghost project tapos bayad na. Aray ko, saan napunta ang pera? Tayo mga sumasahod ng minimum ang kawawa mga pare ko. Ang mga nagbabayad ng buwis mga pare ko, kinakaltasan ang mga business owner dyan, maliliit na business owner, para magbayad sa kanila mga BIR, no? Kanilang mga revenue
or mga taxes. Sobrang corrupt na ang Pilipinas, no? Kaya may napanood akong balita mga pare ko sa Nepal. Grabe din yung mga Gen Z doon mga pare ko eh. Sinunog, no? Sinunog ng mga opisina ng mga politiko at saka prime minister at ang kanilang mga bahay, no? Sinunog ng mga Gen Z, no? Grabe tapang nila. At saka meron pa nga dong nasunog mismo ang asawa ng prime minister sa loob, no? Kakalungkot. Pero wala eh, siguro hindi na nila na ano yung galit ng tao. At saka mayroon akong nabasang lap trip na comment doon mga pare ko eh, kasi nga hindi daw yun mangyayari sa Pinas kasi nga ang mga Pilipino daw ay hanggang ano lang daw, keyboard warrior lang daw tayo, no? Galit na galit sa comment pero sa ano wala naman. So ayan, dito maganda na din dito, no? Kasi ayan, no, may mga ayan, dito na pala yung City of Imus Central Police Station, no? At saka Bureau of Fire Protection, mga ahensya, no, ng PNP at saka Bureau of Fire, no? Yung maganda kasi nga maganda, gumaganda na nga kasi dito nga may mga ano na din, no? Open na din pala yung McDo dito. Ito bakante to eh. Soon marami na din dyang mga establishmento or mga building na may mga business na din, no? Oh no, iliko ba to? Ang laki nito.